Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang bagong rules tungkol po sa pagsakay ng bicycle na inumpisa na po nilang ipa-implement dito po sa Japan simula noong November 1 last year po, 2024. Sa bagong rules na ito, lalo nilang hinigpitan po ang magiging penalties ng mga violators dahil po sa itinaas nila yung amount ng penalty at maging yung period ng pagkakulong po ay pinahaba din po nila. Ninais nilang gawin ito dahil daw po sa patuloy na tumataas na bilang po ng mga accident na dulot po ng mga irresponsableng bike riders po, kung saan ang iba po ay nagdudulot ng malalaking accident o sakuna po at ikinamamatay ng mga ibang tao na inosente po. So para po sa mga kababayan natin dito sa Japan, lalo na yung mga resident na po na laging sumasakay sa kanilang jitensya or bicycle papasok sa kanilang work at para po sa kanilang araw-araw na pamumuhay dito po sa Japan, kinakailangang malaman po ninyo ang details tungkol dito upang maging aware kayo kung ano ang harapin yung penalty in case na lumabag po kayo sa bagong rules nito. Okay? So watch this video po until the end para po sa inyong kaalaman. So ano-anong ang pinagbabawal na nila ngayon na meron pong kaukulang parusa o penalty. So ayon po sa bago nilang regulation, ang lubusan nilang ipinagbabawal ay yung merong mga ginagawa habang nagmamaneho po ng bicycle o tinatawag nilang nagara unten po sa Nihongo. So usually ang pinaka-common dito ay ang paggamit po ng smartphone habang nagmamaneho po kayo ng jitensya. Kapag kayo ay nakita ng mga pulis na ginagawa ito, siguradong kayo ay pahihintuin at maaring hulihin na kayo on the spot agad po simula nga po noong November 1 pa ito. So mag-ingat po kayo lalo na doon sa mga mahihilig gumamit ng kanilang cellphone habang nagmamaneho po ng jitensya dahil sa madalas na ito ang nahuhuli nila mga violators po. Okay? So let's talk about naman sa penalties po na kanilang ipapataw sa bagong batas na ito. So una, kung kayo daw po ay nahuli lamang na gumagamit ng inyong cellphone habang nagmamaneho nga po kayo ng inyong jitensya, kahit na tumatawag lang kayo, nagte-text or nag-scroll na mga short video, naglalaro or nagsisurf lang po sa internet, kasama po ang mga ito sa papatawan nila ng parusa. So ang ibibigay nilang penalty daw para sa ganitong violation ay mula 10 lapad po or maaring pagkakulong ng 6 na buwan, 6 months po agad. So yan ay kung walang nangyaring accident at nahuli lang kayo on the spot po ng mga pulis. Subalit kung halimbawa po ay nag-cause kayo ng accident dahil nga po sa ginagawa nyong paggamit ng phone habang nagmamaneho ng jitensya, then meron pong mas mabigat na parusang ipapataw po sila sa inyo. Okay? So ang amount na maaaring maging penalty po ninyo ay aabot po ng 30 lapad o pagkakulong po ng 1 year. Yan ay kung halimbawa minor lang ang nangyaring accident. Pero kung halimbawa nagkaroon ng casualties po, merong namatay, then ibang story na ito dahil for sure magiging mabigat po ang penalty ninyo at maaaring makulong po kayo ng mahabang panahon sa kulungan po. So be aware sa penalty nito. So as an advice lang po, as possible, wag kayong gagamit ng cellphone na halimbawa kung kayo nga igagamit ng jitensya dito sa Japan starting this year, no, kung hindi nyo pa alam yung mga penalties na ito. So next naman po ay ang mga penalties para naman sa mga lasing po, no. So para naman sa mga nagmamaneho ng jitensya na lasing o nakainom po, nakainom ng alcohol, so hihinigpitan din po nila ang pagpataw o pagbigay ng penalties sa mga violators nito. At ito ay mas mabigat po kumpara sa mga gumagamit lang po ng phone habang nakaride po ng jitensya. So kung kayo ay nahuli nilang lasing habang nagmamaneho ng jitensya, so jitensya lang to hindi yung kuruma. So yung carp ko kasi iba pa yung rules nila na yon. So kung kayo ay lasing at nagmamaneho lang kayo ng jitensya, so sakop po kayo nito. So ang ibibigay sa inyong penalty ay nasa 50 lapad po na kabayaran o 3 years na pagkakulong po. So ito ay kapag na-detect sa katawan nyo ang mataas na alcohol concentration na umaabot po sa more than 0.15 mg per liter po. So ito yung penalty habang
habang nahuli lang kayo at wala pong nangyayaring accident po. Okay? Subalit kapag may nangyayaring accident po, okay? So lasing kayo, nag-drive kayo ng jetensya at nagkaroon ng accident, so ito ay ibang usapan po. Mas mabigat po lalo ang ipapataw nilang parusa. So ang magiging amount ng penalty ay aabot po daw mga 100 lapad na kabayaran po o pagkakulong ng 5 years. So yan ay kung minor accident lang din po at walang major casualties na nangyari. Pero kapag meron po, may namatay, then it will be a much more, depende nga po sa degree ng accident na nangyari. Then kapag meron nga namatay o nagtamo ng heavy injury, yung ibang tao na nasangkot po sa accident na kagagawan po ninyo, then iba pa po yung usapan na yun at maaaring magkaroon kayo ng mas malaking penalties at mas mahabang pagkakulong po. Okay? So next naman po ay penalty para sa mga nagpainom po. Halimbawa, so kasi kanina yung mga nagdadrive lang ng jetensya, pero sa bagong rules na ito, hindi lamang po ang mga taong umiinom pagpaparusahan nila, kundi pati yung mga nagbigay o nag-serve ng alcohol sa kanila kahit na alam nila nakabike po ang isang customer nila. So kapag ang isang lasing ay nahuli po, sisiyasatin po din po ng mga pulis yan kung saan siya uminom at pag nalaman, maging ang mga tao or drinking facilities po, halimbawa izakaya o restaurant na nag-serve ng drinking alcohol sa kanya, pati ang mga facility na yon or mga business owner ay magkakaroon din po ng penalty. So ang penalty naman ay depende din po sa degree ng nangyaring accident o nagawang violation ng taong nakainom habang nagmamaneho po siya ng jetensya. Okay? So tandaan po natin, hindi lamang po yung riders ng bike ang magkakaroon ng penalty, pati yung nagbigay sa kanya ng alcohol o nagpainom po sa kanya, magkakaroon din po ng penalty na ipapataw din po ng mga pulis. Okay? Then next po ay pag-usapan naman natin yung tinatawag nilang bagong blue ticket system po, no. So maliban po sa mga penalty na nabanggit ko po kanina, meron pang isang bagong policy na ipapa-implement din po ang Japan government. At ito ay naisabatas na din po at mag-uumpisa sa darating na May 2026 po. Next year po yan. So ito ang tinatawag nilang blue ticket for bicycle. Kumbaga yellow at red card sa soccer game kapag nahuli kang may ginawang violation on the spot po. So ito naman po ang ibibigyan lang penalty para po sa mga minor cycling policy violators po, tulad ng di pagsunod sa traffic light, hindi paghinto sa temporary release sa mga area na merong sign po, di tamang pagtawid sa mga train crossing, pagdaan against po sa traffic flow, pagbike na merong hawak sa na payong po, at iba pa. So yan yung mga parang mga minor cycling policy na violators po. So, ang mga violators na age 16 above lamang po ang mabibigyan daw nila ng penalty. So, kapag yung mga bata, hindi po sakop nito. Okay? At ang charge po ay bawat isang violation ay 5,000 yen ang dapat nyo daw pong bayaran. So, this will be a payment for the violations na nagawa at wala pong gagawing pagkakulong. Okay? So, pera lang po ang ibabayad nyo para sa nagawa nyong violation, then hindi na kayo huliin o ikukulong po. Okay? So, maging aware po kayo dito dahil yung mag-uumpisa na po ito next year, 2026. So, that's it po. I hope naging aware na kayo at nagkaroon ng konting idea at information tungkol po sa bago nilang policy and rules tungkol po sa pag-ride ng jetensya dito po sa Japan po. So, all in all, about this new policy po, I think very good po siya para mabawasan nga po ang mga sakunang nangyayari na dulot din po ng mga irresponsableng bike riders po. Para di kayo mapatawan ng anumang penalty, sumunod na lamang po tayo sa rules na ito at huwag gagawa ng kung ano-ano mga bagay, halimbawa paggamit ka ng cellphone habang kayo ay nakasakay po sa inyong jetensya dito po sa Japan. So please share this video po sa mga kakilala nyo dito sa Japan para po maging aware din sila. Maraming pong salamat.